online pautang para sa mga biktima ng Bagyong Tino. Ang deadline ay sa December 5 na. Maaari nang mag-apply online ang mga miyembro ng Social Security System o SSS para sa calamity loan na hanggang 20,000 pesos bilang tugon sa pinsalang iniwan ni Bagyong Tino. Epektibo ang aplikasyon simula November 6 at tatagal hanggang December 5. Ayon sa SSS, ang loan ay may taunang interes na 7% at maaaring bayaran sa loob ng 2 taon. Direktang ilalagay ang pera sa bank account na naka-enroll sa MySSS. Para makakuha ng loan, kailangang nakatira o nagtatrabaho sa lugar na idineklarang nasa ilalim ng state of calamity. May hindi bababa sa 36 na hulog sa SSS. May aktibong MySSS account, walang overdue or restricted loan, edad 18 hanggang 64 at walang record ng panlilinlang sa ahensya. Ang aplikasyon ay isinasagawa sa MySSS portal. Piliin lang ang loans sa menu. Pagkatapos ay calamity loan at itakda ang CLP-TC Tino bilang loan type. Maaaring pumili ng halaga at bangko para sa disbursement. Julie Patidongan sinampahan ng kasong rape ng umano'y ex-girlfriend. Hindi daw siya pakawala ni Atong Ang. Isang 20 anyos na babae ang nagsampa ng kasong kriminal laban kay Julie Dondon Patidongan, ang lalaking nagpakilalang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kanyang reklamo, inakusahan niya si Patidongan ng 8 bilang ng rape, 1 bilang ng sexual abuse at 1 bilang ng serious illegal detention. Ayon kay Attorney Glessa Rose Hanolino, isinampa ang mga kaso sa Laguna noong Agosto. Anya, matagal nang gustong magsampa ng reklamo ang kanyang kliyente, ngunit natakot ito dahil sa umano'y koneksyon at impluwensya ni Patidongan. Ang mga umano'y pang-aabuso ay naganap mula 2021 hanggang 2023 sa panahon ng kanilang relasyon na nagsimula ng si Nene, palayaw ng biktima, ay 16 years old pa lamang. Sa panahong iyon, dinala umano siya ni Patidongan sa isang apartment sa Pila, Laguna at sa isang farm sa Siniloan na pag-aari umano ni Charlie Atong Ang. Sa salaysay ni Nene, nagsimula ang kanilang ugnayan matapos siyang mapansin ni Patidongan sa TikTok. Pinangakuan umano siya ng bahay, sasakyan, tulong sa pag-aaral at buwanang allowance na 50,000 pesos. Janice de Belen nag-walk out nga ba sa event nang dumating si John Estrada? Nag-viral ang eksenang nasaksihan sa product launch ng Swiss Frolly Night Gummies ni Julia Montes at chemist Pinky Tobiano noong November 4, 2025 sa BGC. Matapos umanong umalis ng tahimik si Janice de Belen nang dumating ang kanyang ex-husband na si John Estrada. Dumating ng sabay-sabay sina Janice, Cherry Pie Picache at Angel Aquino at pumwesto sa isang table malapit sa stage. Ilang minuto lang dumating na si John Estrada.